Sa kanyang tuhod na tumutukod ang 9 na taong gulang na si Jo Marie para makalakad. Bukod sa nakuba, kapansin-pansin din ang patusok na butos sa kanyang likuran. Kwento ng kanyang ina, nagbago ang postura ng bata simula ng maaksidente noong January 2022. Pasado alas 3 ang madaling araw raw noon, nang pumunta sa bukid si Jo Marie kasama ang kanyang tatay at iba pang kapatid para manghuli ng palaka na kanilang kakainin. Pakato sila sa bukid, pagbalik nila, nanulo po sila, kaya nananakop sila katsapa para utang kunta namon. Nag-agi sila sa sapa, nahulog po siya. Dila nagtikang kanya sakit sa kanya gato. Minsan daw nilang nadala sa ospital ang anak, pero hindi na naulit dahil sa kapos na pinansyal. Madalas po niya iniinda, tulad po ng lagnat at pananakit po ng likod. Saka ginhahapok siya sa kaya pagginhawa. Sugad po siya, pinanihilot ko po siya sa kanya bugos na lawas. Tapos pinapainom ko po siya ng mipinamik at saka moxicillin. Sa kabila raw nito, pumapasok pa rin ang bata sa eskwela kapag kaya. Pero madalas, napapa-absent siya. Kaya ang kanyang teacher na si Prudencio tumawid ng 4 na ilog at naglakad ng 1 oras para marating lang ang bahay ng bata para kumustahin ang kanyang lagay at manawagan online para matulungan ng paslit. Kay makurigad sa kamatangan ng bata na imdanam na sugad sito na kamatangan. Kaso kay wala kami kwarta nga papabulong. Nakarayag sa bata nga mawasan siya kay basin makatapos siya sa pag-eskwela. Kay mo na kanya pangarap na makatangko siya sa kanya pag-eskwela. Ayon kay Dr. Khalil Ginomla, isang orthopedic and spine specialist, base sa itsura at sugat sa likod ng bata, maaaring nagkaroon ito ng compression fracture mula sa pagkakahulog. At dahil hindi naagapan, posibleng lumala ito at naging TB sa spine o POTS disease. Ayon kay Doc, dahil nakakalagad pa si Jo Marie, kaya posibleng may pag-asa pang gumaling ang bata. Ang best advice na may bibigay ko is dalhin ka agad sa hospital, kuhaan ng mga laboratory para malaman natin kung ba talaga yung cause ng deformity ng pasyente. No? Huwag nang hintayin na hindi pa makalakad yung pasyente bago sa hospital. Pero para makasigurado na ito ay POTS disease, kailangang sumailalim si Jo Marie sa X-ray, blood test, MRI o biopsy. Kaya ang ina ni Jo Marie nananawagan po ng inyong tulong para maipagamot ang anak. Para kami kwartang nagpapabulong sa bata. Maluoy kami sa iyo nga buligan kami niyo. Kaya makuri ang kamatangan sa anak. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.